God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa programang ito na Life and Grace. As we have said last week, ito na po yung ating last episode for the year 2025. At hayaan niyo po kami na bumati po sa inyo ng Merry Christmas and Happy New Year! Isa pong matagumpay na bagong taon para sa ating lahat. So today's episode po ay isa na namang special. Ito po ay may kinalaman sa atin pong ipinagdiriwang na bagong taon at kung paano natin sasalubungin o haharapin ang bagong taon ng mayroong tagumpay. Nais ko pong pag-usapan natin ang mayroong episode title na The Priority of Relationship. Pero gusto ko po kung samahan niyo ako sa pagbabasa ng Biblia. Ito po ay matatagpuan sa Philippians chapter 3 verse 13. Sinulat po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, "Brothers and sisters, I know that I have not yet reached that goal. But there is one thing I always do, forgetting the past and straining forward or toward what is ahead." Sabi po sa Tagalog ay ganito, "Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinalilimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap." Wow, napakaganda po ng message na ito at napakaganda po ng pagkakasabi po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo bang sumulat nito? At sa akin pong sariling palagay, ay si Pablo ay nakapamuhay ng may tagumpay at natapos niya po ang takbuhing inilatag ng Diyos para sa kanya. Napakaganda po at napaka-timely po ng verse na ito na ating pag-usapan. Maganda po ang message nito, especially kapag napag-uusapan po ang Kapaskuhan at ang Bagong Taon. At totoo pong dapat na mayroon tayong kinakalimutan at mayroon din pong pinagsusumikapang maabot. Ngunit hindi po sa sarili lamang nating kakayanan, kundi sa kakayanang dala ng biyaya ng Diyos. Kaya nga po, palagian, sinasabi po natin sa pagtatapos ng episode natin na life is best lived by grace. So, pag-uusapan po natin sa episode na ito ang subject of forgiveness o yung pagpapatawad, yung paglimot sa mapapait na mga pangyayari sa area ng ating mga relationships. Many times po kasi sa atin pong mga buhay, kahit pa nga po tayo mga Kristiyano, and this is one thing that holds us to grow even more and face the new year with a clean slate on our hands. Alam niyo po, forgiveness is a decision. It is not a feeling. Para po sa ating mga mananampalataya, it is a decision made in faith, sa pananampalataya po. And sometimes you don't feel like you have forgiven a man. But it should be by faith that you forgive, and even though sometimes you don't feel it, you believe that you have forgiven the person who wronged you. And this is what we mean when we say we walk in faith and not by sight. Alam niyo po, Christianity is about relationship. It is about our relationship with God, but it is also about our relationships with people. Si Jesus po ay nagsabi nito sa John chapter 13 verse 35 na, "By this all will know that you are my disciples if you have love for one another." So, sabi ng Panginoon, malalaman ng lahat na tayo po ay mga tagasunod niya kung meron po tayong pag-ibig sa isa't isa. But let's face it, sometimes po, or should we say many times, na pagbibigyan natin ng ating mga laman at may nagagawa tayo sa ating buhay, sa ating pagdedesisyon na naapektuhan natin ng mga relationships.
At ang para pong nangyayari ngayon ay we love God but we don't love people. Hindi po natin sila na i-consider. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 18 ay ganito, hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Sabi po sa wikang Ingles ay if possible. And to the extent that it depends on you, live in peace with all people. Sabi po doon na if it is possible, kung posible. So, maaaring sinasabi natin, lahat ng bagay posible sa Diyos, pero sa tao po, kaya po sabi dito, to the extent that it depends on you. Kasi minsan po ay hindi kakayanin at hindi po posible. So sa verse po na ito, si Pablo po ay hinihikayat niya ang iglesia sa Roma na hanggat maaari ay makapamuhay ng payapa sa lahat ng tao. Yet, nais ko pong makita ninyo that the very wording ng verse na ito reveals that this is not always possible. Kasi nga po, we are not responsible for other people's actions. Pero ang responsable po tayo sa action natin, sa sasabihin natin, sa gagawin natin. Subalit sa pagkilos po ng ibang tao ay hindi po tayo responsable. We must pursue peace. Totoo po yun, even when we are not at fault. But the other people do have a choice. Meron po silang sariling pagpili. And we should be sure that we are at peace with all people, whether or not they are at peace with us in their decision. Alam niyo po sa pinakahuling aklat na naisulat po ni Pablo sa Bagong Tipan habang siya po ay nakakulong sa Roma at kasalukuyang may paglilitis at nag-aantay ng desisyon mula sa hari, sumulat po siya kay Timoteo, ang kanya pong anak sa pananampalataya, at sa paksa po ng chapter 4 ng 2 Timothy, we can say that Paul is getting ready to go to heaven. Uuwi na po siya sa Panginoon. Sabi po niya kasi, the time of my departure is at hand. Hindi po siya lilipad hindi po siya nag-aantay ng boarding, kundi sinasabi niya po yung kondisyon ng kanyang buhay at ministeryo na siya po ay uuwi na sa Panginoon. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Then, pagkasabi niya po nito, he launches into a list of relationships. Mga nakasama niya po sa pagmiministeryo. Unahin po natin dito na nabanggit niya si Timoteo na siya pong sinusulatan dito ni Pablo sa 2 Timothy. Timothy was a spiritual son to Apostle Paul. Si Pablo po at si Timothy ay mayroong pong napakagandang relationship sa isa't isa. Sabi po nila, every person needs 3 types of people sa kanilang buhay. Yung una po, yung isa ay katulad ni Paul, who can mentor you and coach you to be a better person. Yung pangalawa naman po ay isang katulad ni Barnabas na isang encourager, lalo na kapag dumadaan ka sa panghihina ng iyong loob. Ang isa naman ay katulad po ni Timoteo, someone you can pour your life into and grow and mature. Yung po pwede mo siyang ma-training, yung po pwede mo siyang ma-coach o po pwede mo siyang ma-mentor. Alam niyo po, relationship can make you a better person or relationship can break you. May mga nakapagsabi po na when God wants to bless you, He places person sa inyo. At kasabay din po nito, when the enemy wants to hurt you or destroy you, he also puts people sa inyong daan. Kaya nga po itong relationship na to ay pwede kang mapaunlad at pwede ka ring mapasama and kinakailangan maging maingat tayo po dito. Heto po ang sabi niya sa kanyang sulat kay Timoteo. Sabi niya po sa ikalawang Timoteo, kapitulo 4, talatang 9 hanggang 10, ay pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil sa mas mahal niya ang mga bagay ng mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Tandaan po natin dito na ito po ay sulat ni Pablo na malapit na po siyang umuwi sa Panginoon at gusto niyang makasama po si Timothy. Kaya sabi niya, bumalik ka agad dito. Alam niyo po kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay,
or nasa deathbed na po siya, mapapansin niyo po na ang gusto niyang makita ay yung mga mahal niya sa buhay. Pinatatawag niya po yung mga mahal niya sa buhay. Hindi na po masyadong priority para sa kanya ang mga material na bagay. Hindi po pag-uusapan yung kotse, hindi po pag-uusapan yung negosyo. Ang pag-uusapan po ay relationship and mending relationship. Because we are made for relationship. We are born for connection. Nakakamangha po ito para sa atin pong mga tao na nilikha ng Diyos. Subalit, nais ko pong makita ninyo na nang makapasok ang kasalanan, ang relationship maging ng Diyos at ng tao ay nasira. Unang-una, nakita nyo na magkasala si Eva at si Adan, sinisi ni Adan si Eva. Pinatay ni Cain si Abel. Ang mga herdsman po ni Abraham at ni Lot ay hindi nagkasundo at dahilan para po sila ay maghiwalay. Si Isaac at si Ismael didn't get along. Si Jacob at si Esau, magkapatid po ito, kambal po sila, pero hindi rin po sila nagkasundo. Si Joseph was sold into slavery by his own brothers. Si Absalom ay nagtangkawa po sa buhay ng kanyang tatay na si David. At maging sa New Testament po, si Pablo at si Barnabas ay nagkahiwalay sa pagmiministeryo. Paul rebuking Peter noong bumisita po ito sa kanya. Maging si Jesus nga din po, the greatest example of love that the world has ever seen. Yet, he was rejected big time. And ang point, hindi niya po pagkakamali. So, ang sabi niya po, malalaman ng mga tao that you are my disciples if you love one another. Hindi po tayo responsible for other actions, sa action po ng iba. But we are responsible to make sure it is not our fault that they reject us. Sabi po ng verse 9, dito po sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 4, nirequest po ni Paul si Timothy na makapunta agad sa kanya. Mahalaga para kay Paul ang relationship na ito. Paul didn't just want the things that Timothy would bring him. O inutusan niya po kasing dalhin yung parchment at dalhin yung kanyang pangginaw. But he was not really after from these things. He was looking forward to Timothy's fellowship. We all have needs in life, but we often misplace our priorities. Outside of our personal relationship with the Lord, our friendships are the most important asset we have. We should remember that and cultivate them. Pangalagaan po natin itong mga relationship natin sa isa't isa. Alam niyo po sa kalukuyang social media society na meron tayo ngayon, bihira na lamang po ang mga katulad ng ganitong heartfelt relationships. Napaka-superficial na lamang po ng pakikitungo sa ngayon. At ang mahalaga na lamang ay kung paano mo ipoproject ang iyong image sa Facebook. Kaya nga po, pag pinagpatuloy natin ang pagbabasa dito po sa verse 10, sinabi niyan, iniwanan ako ni Demas. Isa sa mga closest associates po ni Paul. Even sa Book of Philemon po, sinabi po itong si Demas ay isang fellow laborer, kamanggagawa po. Kaya mahirap pong makasama si Pablo. At totoo pong mahirap makasama si Pablo sa kanya pong mga nadadanasan because palagi siyang nakukulong alang-alang sa Ebanghelyo. Pero hindi po dahil sa hardship ng pinagdadaanan ang dahilan kung bakit sila iniwan ni Demas. Iniwanan siya ni Demas for loving the things of this world. A very disappointing relationship. Iniwanan ka dahil mas mahalaga sa kanila ang maibibigay ng mundo? Masakit po yun, di po ba? Si Paul ay nagsabi po sa mga taga-Roma that if it is possible, kung maaari lang sana, live peaceably with all men. So Paul was saying that some people might not want to live peaceably with you. But we are to do the best we can with what we have to work out that peace with them.
Maging si Jesus po, who lived a perfect life, had the people who wanted to kill him at one point. At kagaya po na napag-uusapan natin last week, na may mga pagkakataon sa buhay ni Jesus na marami po sa kanyang mga disciples were backing out and walking away from him, that he asked his 12 disciples if they wanted to go also. Alam niyo po, when we experience rejections or attacks from other people, we sometimes think that there is something wrong with us or that it is our fault. Well, if we have done something wrong to someone else, we want to own it and apologize. But sometimes it is not our fault. Sometimes it is more of a reflection of who those people are, not who we are. Hindi po natin ito kayang linisin ng 100%. Ituloy po natin sa verse 11 hanggang 13. Sabi po ni Pablo dito kay Timothy, si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marco sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa gawain ko. Si Tychicus naman ang pinapunta ko sa Epeso. Si Tychicus po yung nagdala ng sulat kay Timothy. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang balabal ko na iniwanan ko kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat ng hayop. Ikinukwento po ni Pablo kay Timothy na si Lucas lamang ang kasama niya. Everyone had forsaken Paul except Luke. Marami pong mga scholars ng Biblia ang naniniwala that Luke stayed with Apostle Paul throughout his Roman imprisonment. Gusto sana niyang makapelowship si Timothy, who was faithful to him, but he was a continent away. Nasa Ephesus po siya. Napaka-importante po nitong presence ni Lucas. Si Lucas po ang sumulat ng Gospel of Luke and the Book of Acts. Yet, Luke is only mentioned 3 times sa Bible text po. Ipinakikita nito sa atin that you don't have to be famous to be important. Nirequest niya po kay Timothy na isama po si Mark dahil malaki ang maitutulong nito. Importante din pong matandaan natin na itong si Mark ang dahilan kung bakit po nagkahiwalay si Paul at si Barnabas dahil iniwan niya sila during their first missionary journey. Gayunpaman, it is to Paul's and Mark's credit na anuman ang dahilan ng kanilang di pagkakasundo bilang ministry partner years before, had been resolved so that Apostle Paul had to come to think that Mark would be an asset to the ministry. So nagkasundo po sila. Nagkapatawaran po sila. Ituloy po natin. Ang iba pang relationship, meron po si Pablo sa verse 14 and 15. Sabi niya, napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alexander. Ang Panginoon na ang bahalang magparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka rin sa kanya dahil sinasalungat niya ng husto ang mga ipinapangaral natin. Alexander the coppersmith attacked Paul. Masama po ang ginawa sa kanya. Alam niyo, nalaman ni Pablo kung paano i-manage ang lahat ng klase ng relationship. Sabi nga nila, the good, the bad, and the ugly. That even sa atin pong mga mananampalataya, we won't always have perfect relationships. In fact, sinabi po sa Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 that all those who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Mape-persecute po sa atin. May aatake po tayo kapag po tayo ay nag-desire na mabuhay ng makadiyos. And Paul had to deal with all kinds of relationships all his life. Yet, even when they abandoned him, sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4 verse 16, may it not be charged against them. Wow! Sabi niya po sa Tagalog, sa unang paglilitis ay walang sumama sa akin. Pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawa itong ibilang ng Panginoon laban sa kanila. Pero nung sinabi niya po ang patungkol kay Alexander, ang sabi niya naman ay bahala na ang Diyos na magparusa sa kanya. Nais ko pong sabihin na hindi po ito mga kataga ng katulad ng paglalabas lang ng galit sa isang tao. Yung pabiglang nagsalita dahil sa galit.
we can be certain that Paul was not that type of person who just wished the worst for those who opposed him. This had to be an extraordinary opposition to the gospel that went beyond Paul's personal feelings. Sa palagay po kasi ni Pablo, si Alexander na ito ay isang banta sa ebanghelyo ng Diyos. Therefore, he spoke against him in the name of the Lord and told Timothy to beware of him too. At pagkatapos po nito, right after Paul said that he had been forsaken, except kay Lucas lamang, sabi niya po sa verse 17, ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. What an encouraging word. Si Lord po ang tunay na hindi po nagpapabaya. Pababayaan ka ng lahat, iiwanan ka ng lahat. Subalit si Lord, hindi ka po niya iiwanan. Sabi niya po sa duksong, binigyan niya ako ng lakas para maipahayag ng gusto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Iniligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Praise God. May mga magagandang relationship po si Paul na siguradong pinagmamalaki niya katulad po ng kay Timothy at kay Luke. Pero meron din pong ilang mga relationship na may mga panahon na nakapagdala sa kanya ng lungkot. Isang bagay ang kailangan po nating matutunan pagdating po sa relationships. Jesus has to be the first and foremost. He's the only one who will never leave you nor forsake you. Kaya nga po sabi ng mga awit, Kapitulo 118 verse 8, sabi po sa Ingles, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. The Lord didn't create us to function on our own. He gave us choice to live dependent of Him o kaya po nakadepende sa ating sarili. But He didn't create us to be self-sufficient. Those who depend on themselves or man will always fail. People will fail you. Ngunit ang ating panawagan ay patuloy pa rin pakikipagkasundo. Iiwanan ka ng tao, magagalit sa iyo ang tao, but we need to seek out for reconciliation. The overall quality of a relationship is a two-way street. Yun po yung magandang relationship. Yung bang give and take, yung pong dalawat po, it takes two to tango. But forgiveness is one-way street. Nagpapatawad tayo kahit po hindi humihingi ng apology. Kahit tayo po yung nasaktan. Kahit na po hindi humihingi ng sorry, ika nga. Sabi nga po nila, paano ka naman papatawarin na hindi naman humihingi ng sorry? Irregardless, one-way street po ang forgiveness. Forgiveness does not mean that you condone what they did. It just means that you release them. This doesn't mean na hayaan mo na lamang na may gumawa sa iyo ng masama. We are not to be dormant. And common sense tells us to get out of some relationships. When you don't forgive, you allow them to rent space in your brain. Alam niyo po, Jesus died for their sins as well as ours. Yung ginawa po nilang mali sa inyo ay kasama po sa kinamatayan ni Jesus doon sa krus. Why would we want to retain or hold their sin against them? Unforgiveness is like drinking poison and expecting someone else to die. Hindi po talaga ganon. Kaya mong magpatawad, lalo na kung ikaw ay born-again believer. Most especially kung maintindihan mo na ang tunay na identity mo ay kung sino ka sa iyong born-again spirits. And that's why si Pablo po ay nagsabi, therefore we regard no one in the flesh. Ano man po ang ginawa sa inyo, gaano man po ito kasakit sa iyong palagay, kaya mo pa rin magpatawad. We're not perfect at this, but forgiveness is a choice. It is not a feeling. And in our born-again spirits, we are just like Jesus and we can do all things through Him. Totoong your flesh may hate Him, but in your spirit, you love them just like Jesus. Alam niyo po, when we realize how much we have been forgiven by God,
it is much easier to forgive someone else. Many times, the reconciliation comes when there is that release of forgiveness. At nais ko pong dalhin sa inyo ang huling verse na pag-uusapan natin ngayong episode na ito. Ito po ay patungkol kay Job. Nung si Job po ay masaktan at tuligsain ng kanyang tatlong kaibigan na dapat sana ay kumampi sa kanya. But instead, sa mga pagsubok na kanyang nararanasan, imbis na makakuha po siya ng encouragement dito sa kanyang tatlong kaibigan, ay ito po mismo ang umatake sa kanya. But at the end, Job prayed for those who have hurt him. At ito po ang sabi ng Job, chapter 42, verse 10. And the Lord released Job. I want you to take note of that, release. Kasi po, ang hindi pagpapatawad ay captivity. Okay? So the Lord released Job from captivity when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. Napaka-importante po na ma-prioritize po natin, lalong-lalo na sa papasok na bagong taon, ang mga relationship. We may not be perfect in doing this, but still, tayo po ay tinawag for reconciliation at tayo po ay nilikha ng Diyos in a relationship na makipamuhay, makitungo sa bawat isang tao. Hindi mo lang sasabihin, basta okay ako sa Panginoon, I don't care about anyone else. No. Yes, tinawag po tayo in a relationship with God, but tayo rin po ay tinawag in a relationship with people surrounding us. Especially kung tayo po ay nasa pagmiministeryo. So, alagaan po natin ang mga relationship na ito at matutunan natin because matutunan po natin magpatawad because in those relationship, makakasalumuha po tayo at makakaranas po tayo na tayo po ay masasaktan at tayo po din ay makasasakit whether sinasadya natin o hindi. But the most important thing ay ang nakakamukha tayo ng Panginoong Yesus na kahit na nasaktan, kahit na inalamura, ay kaya po nating magpatawad sa mga taong nakasakit o nakagawa ng kamalian sa atin. Our ministry is called the Ministry of Reconciliation. Magpatawad po tayo and i-release natin ang sarili natin, especially ngayong pong pagharap sa bagong taon. I hope na tayo po ay haharap sa panibagong taon nang wala po tayong baggage na dala-dala from 2025. And malinis nating mahaharap ang bagong taon with such expectation na makikita natin ang malawakang plano ng Diyos at pagtatagumpay sa ating buhay. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ako po ay patuloy na nagpapaalam sa inyo at nagsasabing, life is best lived by grace. Happy New Year po to everyone! Shalom!